Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang iwan mo sa comment kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Mas masarap kasing magkwentuhan kapag alam kong may mga kasama akong nakikinig mula sa iba't ibang lugar. Kaya tara na, simulan na natin ang masakit ngulit makabuluhang kwento ng isang anak na buong buhay na nagsikap magmahal sa sariling pamilya kahit siya ang laging naiiwan sa huli. Sa bayan ng San Isidro, kilala ang pamilyang Vergara bilang disenteng pamilya. Hindi man sila mayaman, marunong silang magpakitang maayos sa harap ng ibang tao. Si Nestor Vergara ang padre de pamilya, isang lalaking marunong magsalita ng mahinahon sa mga kapitbahay, ngulit malamig pagdating sa sariling bahay. Ang asawa naman niyang si Delia ay kilalang palasimba, palabati sa mga amiga at mahilig magkwento tungkol sa tagumpay ng kanyang nakababatang anak na si Mirel. Ngunit sa likod ng malinis nilang bakod at mga halamang laging dinidiligan tuwing umaga, may isang anak na matagal nang unti-unting nawawala ang halaga sa loob ng sariling tahanan. Ang panganay nilang si Isael Vergara ang tipo ng anak na hindi na kailangang sabihan para kumilos. Bata pa lang siya, marunong na siyang maghugas ng pinggan, magwalis sa sala, magtupi ng damit at tumulong sa maliit na sari-sari store ng tiyahin niyang si Tita Sabel tuwing bakasyon. Hindi siya palaimik na bata noon, pero habang lumalaki, natuto siyang manahimik hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa bawat salitang sinusubukan niyang sabihin, parang walang gustong makinig. Noong elementarya, siya ang laging may medalya. Tuwing Recognition Day, bitbit niya ang mumurahing bag na tinahipan ni Delia mula sa lumang tela. Pero hindi iyon naging hadlang para makauwi siyang may sertipiko. "Ang galing mo, anak," sabi noon ng kanyang lolo na si Donato, sabay haplos sa buhok niya. Ngulit sa halip na yakapin siya ng buong saya, sasabihin lang ni Delia, "Magaling ka nga sa aral, pero tandaan mo, hindi sapat ang talino kung hindi ka marunong magsakripisyo para sa pamilya." Noon ay hindi pa nauunawaan ni Isael ang bigat ng salitang iyon. Pagsapit ng high school, nagsimulang luminaw ang pagkakaiba ng trato sa kanilang magkapatid. Si Mirel ay lumaking masayahin, palangitig, magaling makihalubilo at laging sinasabihan ng ina na iba ang dating dahil maganda raw at charming. Kapag may konting pera ang pamilya, si Mirel ang unang nabibilhan ng bagong sapatos, bagong phone case o bagong damit para sa school event. Kapag si Isael naman ang may kailangan, madalas ay sagot ni Delia, "Pwede pa naman yung luma mo, hindi ka naman maarte." Isang hapon, habang naglalabas si Isael sa likod bahay, dumating si Aling Josie, ang madaldal ngunit mabait nilang kapitbahay. "Aba, Isael, ikaw na naman ang gumagawa niyan. Nasaan ang kapatid mo?" tanong nito habang isinasabit ang payong sa gate. "May practice raw sila para sa school pageant," sagot ni Isael habang pinipiga ang kumot. Umiirap si Aling Josie. "Practice? Ikaw, may klase ka rin naman. Parang ikaw na yata ang nanay sa bahay na to." Napangiti si Isael, pero halatang pilit. "Okay lang po, sanay naman ako." Narinig iyon ni Delia mula sa kusina. Lumabas ito agad hawak ang sandok. "Josie, huwag mong pakialaman ang sistema sa bahay namin. Masipag lang talaga ang si Isael." Tumanggo si Aling Josie, pero bago umalis ay bumulong pa rin ito kay Isael. "Anak, hindi habang buhay, okay lang ang laging ikaw ang umiintindi." Baon niya ang mga salitang iyon, pero tulad ng dati, itinago lang niya sa saili. Nang tumuntong siya sa kolegyo, akala niya iyon na ang magiging simula ng pagbabago. Nakapasa siya sa State University at gustong kumuha ng Business Administration. Masaya siya noon dahil sinabi mismo ng kanyang lolo na si Donato na, "Ikaw ang may pinakamatinong ulo sa mga apo ko. Balang araw, may mararating ka." Ngulit ilang buwan pa lang ang lumilipas, nagkaaberya sa pera ang pamilya. Humina ang kita ni Nestor sa pinapasukang hardware supply at si Mirel naman ay gustong mag-aral sa mas mamahaling eskwela sa siyudad para sa kursong Hospitality Management. Isang gabing hindi malilimutan ni Isael, ipinatawag siya ng kanyang mga magulang sa hapag. Tahimik si Nestor, si Delia ang nagsalita. "Isael, may kailangan tayong pag-usapan."
Tiningnan niya ang mga ito. Bakit po? Huminga ng malalim si Delia. Pansamantala munang titigil ka sa pag-aaral. Parang nabinghi siya. Po, anak, intindihin mo na lang muna, sabat ni Nestor. Kakapusin tayo, hindi natin kakayaning pareho. Pero pa, namutla si Isael. Scholar naman po ako sa kalahati, kaya ko pong mag-working student. Mabilis ang sagot ni Delia. Mas mabigat ang pangangailangan ng kapatid mo. Mas may future siya sa kursong kukunin niya. Ikaw, pwede ka namang bumalik balang araw. Iyon ang unang gabing naramdaman ni Isael na may parte sa kanya na tuluyang napunit. Gusto niyang magtanong kung bakit laging siya ang pwedeng maghintay. Gusto niyang sabihin na may future rin naman siya. Ngunit sa harap ng mga magulang na halatang desidido na, natuto siyang lunukin ang sariling pangarap. Mula noon, siya ang naging tagasalo ng kakulangan sa bahay. Namamasukan siya bilang admin assistant sa isang cargo warehouse sa kabilang bayan. Araw-araw, gigising siya ng alas 5 ng umaga para habulin ang unang bus. Sa terminal pa lang siksikan na. Sa opisina, siya ang naghahanda ng files, sumasagot sa tawag, gumagawa ng inventory logs at minsan, siya pa ang pinapaghanda ng kape para sa supervisor. Ngulit kahit pagod na pagod siya pagsapit ng gabi, pag-uwi niya sa bahay ay hindi pa rin siya tapos sa obligasyon. Isael, pakilabhan ng mga puti, utos ni Delia minsan. Isael, pakicheck ang resibo ng kuryente, sabi naman ni Nestor. Isael, pakiplansya nga ng blouse ko, may event ako bukas, malambing ngunit mapag-utos na hirit ni Mirel. At palagi na lang siyang sumasagot ng, sige. Tanging si Tita Sabel ang minsang naglakas loob na kumontra. Isang linggo, matapos ang tanghalian sa bahay ni Donato, inabutan niya si Isael na naghuhugas ng pinggan samantalang si Mirel ay abala sa pagsiselfie sa sala. Delia, ani ni Tita Sabel habang nakapamaywang, hindi ba parang nasusobrahan na kayo kay Isael? Bata pa yan, hindi alila. Agad sumagot si Delia, Ate, wag mo akong pangungunahan sa pagpapalaki sa anak ko. Ngumuso si Tita Sabel. Anak mo rin ba ang turing mo sa kanya? Kasi parang mas malambot pa ang boses mo sa kasambahay mo noon kesa kay Isael. Tahimik ang buong sala. Nagkunwaring hindi narinig ni Nestor. Si Mirel naman ay nagpatuloy sa pagtingin sa cellphone. Si Isael, kahit gustong umiyak, ay yumuko na lang at ipinagpatuloy ang paghuhugas. Sa gitna ng lahat, ang taning taong palaging nakakakita sa kabutihan niya ay ang lolo niyang si Donato. Matanda na ito noon, mahina na ang lakad at madalas ay nakaupo na lamang sa lumang silya sa beranda. Tuwing dumadalaw si Isael galing trabaho, dinadalhan niya ito ng pandesal o lugaw. Mabuti ka pang dumaan kahit pagod ka, sabi ni Donato minsan. Ngumiti si Isael. Kayo lang po ang nakakaalala na tao rin ako, lo. Napabuntong hininga ang matanda. Huwag mong hayaang pati ikaw, makalimutan mo ang halaga mo. Hindi alam ni Isael noon kung bakit tila mabigat ang tingin ng lolo niya sa kanya sa tuwing sinasabi iyon. Akala niya simpleng payo lang iyon ng matanda. Hindi niya alam na iyon pala ang ugat ng pagbabagong darating sa buhay niya. Samantala, patuloy namang pinalalaki ng pamilya ang mundo ni Mirel. Nang makapasok ito sa mas sosyal na sirkulo, lalo siyang naging sentro ng atensyon ni Delia at Nestor. Kapag may darating na bisita, si Mirel ang ipinagmamalaki nila. Si Mirel, may future talaga, pagmamalaki ni Delia kina Tita Rowena at sa mga amiga nito. Magaling makasama, magaling magsalita, at marunong magdala ng sarili. At si Isael, madalas ay inuutusan lang. Anak, magdala ka nga ng merienda. Isael, dagdagan mo ang yelo. Pakipunasan ng mesa. Sa bawat ganong pagkakataon, may kunti pang namamatay sa loob niya. Dumating ang puntong nagsimula ng maging malinaw sa kanya ang isang masakit na katotohanan. Hindi aksidente ang trato sa kanya. Hindi ito simpleng paghihigpit lang. Hindi ito panandali ang pagkiling. Isa itong matagal ng sistema sa loob ng bahay nila. Isang sistemang ginawa para si Mirel lang ang laging bida at si Isael ang laging taga-abot.
At nang isang hapon, narinig niyang bulong ni Nestor at Delia ang planong pagbebenta sa lumang lupa ng lolo niyang si Donato para sa isang malaking regalo kay Mirel. Doon unang sumikpik ng todo ang dibdib niya. Hindi pa man nangyayari ang pagsabog sa susunod na yugto ng buhay niya, nagsimula na ang tahimik na paglunog ng loob ni Isael at kasabay nito ang unti-unti ng paggising ng kanyang dignidad. Bago tayo tuluyang dumiretso sa susunod na yugto ng istorya, gusto ko munang muling anyayahan na mag-iwan ng komento kung saan kataga at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagaan ng pakiramdam isipin na sa bawat kwentong mabigat, may mga taong nakikinig at nakakaunawa mula sa iba't ibang lugar. Ngayon, ituloy na natin ang gabing tuluyang bumasag sa natitirang pagtitimpi ni Isael. Ang gabing hindi na siya anak sa paningin ng sariling pamilya, kundi ang isang taong pwede nang itulak palabas ng bahay ng walang pagsisisi. Nang narinig ni Isael ang usapan ni Nestor at Delia tungkol sa pagbibenta sa lumang lupa ng lolo niyang si Donato, hindi siya agad humarap sa kanila. Ilang araw niya iyong kinimkim habang tulay pa rin ang kanyang pagpasok sa trabaho at pag-uwi sa bahay na parang walang nagbago. Ngulit sa loob-loob niya, unti-unti nang namuo ang isang tanong na matagal na niyang nilalaban. Hanggang kailan siya magiging tahimik habang unti-unti nang kinakaltas ng sariling pamilya ang lahat ng dapat sanay para rin sa kanya? Ang lumang lupa ni Donato ay hindi lang basta ari-arian sa paningin ni Isael. Bata pa siya nang isang beses niyang dalhin doon ng kanyang lolo. Sa ilalim ng malaking punong mangga, sinabi ni Donato, "Balang araw, may mapapala kayong magkapatid dito. Hindi man pantay ang buhay, dapat pantay ang pagtingin sa inyo." Bata pa siya noon kaya hindi niya lubos na uunawaan ang kahulugan na yon. Pero ngayong nasa hustong gulang na siya at nakita niya ang handang ipagbili ng mga magulang nila ang lupang yon para sa isang bagong kotse ni Mirel. Parang may boses sa loob niya ang nagsasabing may napakalaking mali. Habang papalapit ang kaarawan ni Mirel, lalong naging abala ang buong bahay. Halos gabi-gabi ay may dumarating na package, bagong kurtina, mga bulaklak para sa dekorasyon at kung ano-anong pagkain na in-order ni Delia para sa handaan. Parang piyesta ang pagtingin ng mga magulang niya sa araw na iyon. At gaya ng dati, si Yuzael ang naging tahimik na anino sa gitna ng lahat. "Yuzael, pakipunasan ang labas ng bintana, baka mapansin ng bisita ang alikabok." Utos ni Delia isang umaga habang hawak ang listahan ng mga kulang pa. "Sige po," sagot ni Yuzael. "Yuzael, tawagan mo nga yung catering. Sabihin mo dagdagan ng dessert table. Mas maganda yung maraming mapagpipilian," sabi naman ni Nestor. "Opo." At kahit birthday ni Mirel ang sentro ng selebrasyon, si Yuzael pa rin ang inasahang gagawa ng halos lahat. Pagkatapos ng trabaho niya sa warehouse, hindi man lang siya nakakapagpahinga ng maayos. Isang gabi, pagdating niya sa bahay, nadadatnan niya si Mirel na nakaupo sa sofa, hawak ng brochure ng isang dealership at tuwang-tuwa habang ipinapakita kina Delia at Tita Rowena ang larawan ng sasakyan. "Ma, tignan mo to. Ang ganda talaga ng silver variant," sabi ni Kuya Pabs, "mas classy raw kapag ganun ang kulay." Sabi ni Mirel na masigla. "Eh di silver na, dapat bagay sa'yo," sagot ni Delia habang hinihimas ang braso ng anak. Napatigil si Yuzael sa may pintuan. "Totoo po ba? Bibili kayo ng kotse?" Lumingon si Nestor, parang naistorbo. "Oo, birthday gift namin sa kapatid mo." Hindi agad nakapagsalita si Yuzael. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ilang taon niyang tiniis ang pagsasakripisyo at minsan ay hindi siya naisipang tanungin kung may gusto ba siya para sa sariling kinabukasan. Napansin ni Mirel ang ekspresyon ng ate niya at bahagyang ngumiti. "Ate, huwag ka namang ganyan. Hindi naman lahat pareho ng pangangailalan." Parang may kumurot sa sikmura ni Yuzael. Ngulit pinili niyang umakyat sa kwarto at huwag magsalita. Hindi niya gustong lumikha ng esena. Hindi pa. Dumating ang araw ng handaan. Maagang nagising si Yuzael dahil siya rin ang natasang mag-ayos ng ilang mesa sa bakuran. Mula umaga hanggang hapon, halos hindi siya naupo. Dumating ang mga kamag-anak at kakilala.
Naroon si Tita Rowena na mapanuri ang mata sa bawat detalye ng bahay. Si Tito Bernabe na kunwaring mabait ngunit laging nakasunod kung saan may pakinabang. Si Crisette na kaibigan ni Mirel at parang laging may nakahandang matamis na insulto. At si Attorney Celine Fortes, isang elegante at tahimik na babaeng inimbitahan ni Delia dahil kliyente raw ng isa silang kakilala sa simbahan. Hindi kilala ni Yuzael ang abogado, ngunit minsan ay napansin niyang may nakatingin ito sa kanya na parang may gustong sabihin. Bandang 5:00 ng hapon, dumating ang bagong sasakyan. Umalingaw-ngaw ang hiyawan sa labas ng bahay. Kumislap ang silver na pintura nito sa ilalim ng lumulubog na araw at halos maluwa sa tuwa si Mirel nang ibigay sa kanya ni Nestor ang susi. Para sa paborito naming anak, biro ni Delia na sinabayan pa ng tawa ng ilang bisita. May mga tumawa, may mga pumalakpak. Si Yuzael naman ay nakatayo lang sa tabi ng mesa ng inumin, hawak ang tray ng baso, at pilit na hindi pinapansin ang sakit na dumaloy mula dibdib hanggang lalamunan niya. Aba, Yuzael, nakatulala ka dyan. Mag-asikaso ka nga ng bisita. Huwag mong hayaang maubusan ng juice. Opo, mahinang sagot. Ilang minuto pa ang lumipas at habang ang lahat ay abala sa pagkuha ng litrato kasama ang kotse, napansin ni Aling Josie na namumutla si Yuzael. Lumapit ito sa kanya sa kusina. Anak, okay ka ba? Okay lang po, sabi niya ngulit nanginginig ang boses. Hindi ka mukhang okay. Kung ako sa'yo, magsalita ka na. Hindi pwedeng laging ikaw ang umiintindi. Hindi sumagot si Yuzael. Gulit sa pagkakataong iyon, parang may tulak na sa loob niya na ayaw ng manahimik. Makalipas ang ilang sandali, tinawag siya ni Delia sa gitna ng bakuran. Yuzael, dalhin mo tong cake knife, tapos pakisalo na rin ang plato ng mga bisita. Habang hawak ang cake knife, napatingin si Yuzael sa kotse, sa nakangiting mukha ni Mirel, sa nakaproud na tindig ni Nestor, at sa mga matang puno ng paghanga ng mga bisita. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga kamay niyang maggaspang mula sa trabaho, sa plancha, sa laba, at sa kakabuhat ng kung ano-ano sa bahay. Doon siya nakaramdam ng sukdulang pagkapuno. Pwede po ba akong magtanong? Bigla niyang sabi. Natahimik ang ilan. Napalingon sa kanya si Delia. Ano na naman yun? Huminga ng malalim si Isael. Bakit po ganun? Ilang taon na akong nagtitiis, nag-aambag, nagbubunos araw-araw para makatulong sa bahay. Bakit po parang wala man lang akong halaga sa pamilyang ito? Bumigat ang hangin sa bakuran. Maging si Mirel ay natigilan. Anong klaseng tanong yan? Matigas na sabi ni Delia. Birthday ng kapatid mo niya yon, tapos gagawa ka ng eksena. Hindi po ako gumagawa ng eksena, ma, sagot ni Isael. Sa unang pagkakataon ay diretsyong tingin sa ina. Gusto ko lang maintindihan kung bakit sa tuwing may kailangang magsakripisyo, ako palagi. Noong pinatigil niyo ako sa pag-aaral, hindi ako nagsalita. Noong ako ang laging pinapagawa ng lahat sa bahay, hindi ako nagsalita. Pero ngayong pati lupang iniwan ni Lolo, ibebenta niyo para sa kotse, hindi niyo man lang naisip na may bahagi rin ako roon. Biglang sumingit si Mirel, may halong iritang boses. Ate, huwag mo namang palabasing inaagawan ka. Hindi naman lahat tungkol sa'yo. Lumingon si Isael sa kanya. Hindi nga lahat tungkol sa akin, Mirel. Kaya nga puro ikaw na lang. Nagtawanan ng pilit ang ilang bisita. Hindi alam kung saan lulugar. Si Crisette ay napaawang ang bibig, tila sabik sa anumang susunod na eksena. Namula si Hayasi Delia. Tigilan mo na to, Isael. Hindi ka ba marunong magkontento? Ang dami mo ng reklamo. Ang kapatid mo, marunong magdala ng sarili. Ikaw, puro sama ng loob. At doon sumagot si Nestor, malamig at matalimang boses. Kung nahihirapan ka sa buhay mo, edi sumakay ka na lang sa bus. Hindi ka naman tulad ng kapatid mong may narating. Parang may humampas na matigas na bakal sa puso ni Isael. Walang sumunod na salita agad, walang sigawan, walang eksenang padramatikong paghahagis ng gamit. Tahimik lang niyang ibinaba ang hawak na tray sa mesa. Nakatingin lang siya sa ama, sa inang umiirap, sa kapatid na hindi man lang nahihiya, at sa mga bisitang tila inaabangan bumiday siya. Ngulit hindi siya bumigay.
Ngumiti siya ng napakaliit, isang ngungiting punong-puno ng sugat. Sige po, tama na rin siguro. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Delia. Wala na po, naiintindihan ko na. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at tahimik na pumasok sa bahay. Akala ng lahat ay magpapakalma lang siya. Hindi nila alam na iyon na pala ang simula ng kanyang pag-alis. Sa loob ng maliit niyang kwarto, mabilis ngulit maingat niyang inilagay sa isang lumang bag ang ilang damit, ang folder ng mga dokumento niya, ilang retrato kasama ang kanyang lolo na si Donato at ang maliit na kahon na may mga lumang sulat at medalya niya noong bata pa siya. Saglit siyang tumingin sa paligid. Doon siya lumaki. Doon siya umiyak ng palihim. Doon niya itinago ang mga pangarap na unti-unting nauubos. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya nakitang tahanan ng kwartong yun. Paglabas niya, nasalubong niya si Aling Josie sa may gate. Anak, gulat nitong tanong, saan ka pupunta? Lalabas lang po, baka matagalan. Tinignan siya ng matanda at agad na naunawaan ng sitwasyon. May tutuluyan ka ba? Tumanggo si Isael. Opo, tatawagan ko po si Liora. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Habang naglalakad palayo sa bahay ng mga Vergara, tinawagan niya ang kaibigang si Liora na walang pag-aalinlangang nagsabing, "Pumunta ka rito, may kilala akong pwedeng matuluyan mo pansamantala. Huwag ka nang bumalik kung doon ka lang din dudurugin." Pagsakay niya sa bus noong gabing yon, saka lang siya tuluyang napaiyak. Hindi malakas, hindi magulo, kundi yung tahimik na iyak ng taong ubos na, ngulit sinusubukan pa ring magpakatatag. Sa labas ng bintana, mabilis na dumaraan ang mga ilaw ng kalsada. Sa loob ng dibdib niya, sabay na namatay ang isang pag-asa at ipinanganak ang isang bagong lakas. Kinabukasang umaga, habang tahimik pa ang bahay matapos ang magulong handaan, dumating ang isang sasakyan sa tapat ng gate ng mga Vergara. Bumaba roon ang isang lalaking nasa edad 60. Maayos ang barong at may dalang leather case. Kasama niya ang isang notaryo at isang asistant. Magandang umaga, bungad ng lalaki kay Delia nung ito ang magbukas ng pinto. Ako si Attorney Leandro Valles. Nandito ako upang hanapin si Miss Isael Vergara, kaugnay ng isang napakahalagang dokumentong iniwan ng yumaong si Donato Vergara. Namula si Delia. Bakit si Isael? Nagkatinginan sina Nestor at Mirel. Biglang nawalan ang kulay ang mga mukha nilang kagabi lamang ay puno ng yabang. At sa loob ng ilang oras, halos magliyab ang cellphone ni Isael sa sunod-sunod na tawag at mensahe mula sa kanyang pamilya. Ngunit sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi na siya agad sumagot. Bago tayo dumiretso sa mas mabigat at mas kapanapanabik na bahagi ng ating kwento, mag-iwan ka muna ng komento kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Nakakatuwang isipin na habang may isang pusong nasasaktan sa istoryang ito, may mga pusong nakikinig at marahil ay nakaka-relate rin. Heto na, ituloy na natin ang yugto ng buhay ni Isael kung saan unang umikot ang mundo pabor sa kanya. Hindi dahil sa swerte lamang, kundi dahil may katotoanang matagal nang naghihintay na mabunyag. Hindi agad sinagot ni Isael ang kahit isang tawag mula sa kanyang pamilya. Nang gabing lumayas siya, dinala siya ni Liora sa isang maliit ngunit malinis na boarding house sa kabilang bayan. Doon siya pinatuloy ni Celine Arboleda, isang working student na kilala ni Liora mula sa legal office na pinapasukan nito. Mabait si Celine, payat, maikli ang buhok, at palaging mabilis kumilos na parang laging may hahabuling oras. "Dito ka muna sa kama ko, ako na lang sa folding bed," sabi ni Celine habang inaayos ang kumot. "Wag na, nakakahiya," agad natanggi ni Isael. "Wala nang hiya-hiya kapag gipit," putol ni Celine, sabay abot ng isang basong tubig. "Tsaka sabi ni Liora, mabait ka raw, so trusted ka." Ngumiti si Isael sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon. Hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib niya, pero kahit paano ay may kaunting init siyang naramdaman mula sa mga taong hindi niya kadugo, ngulit handang magbigay ng espasyo para makahinga siya. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil sa sunod-sunod na vibration ng cellphone niya. Nang silipin niya ang screen, halos matigilan siya. Nandoon ang 12-12 ng missed calls mula kina Delia, Nestor at kahit kay Mirel. May mga mensahe rin.
Ma, nasaan ka? Umuwi ka rito. Kailangan ka dito ngayon na. Pa, sagutin mo to. Mahalaga. Mirel, ate please, huwag ka muna magdrama. May pumuntang abogado dito. Napapikit si Isael. Kung ordinaryong araw iyon, baka natakot siya. Pero may kakaibang nyakas siyang naramdaman. Sa unang pagkakataon, hindi siya pinakilos ng utos ng pamilya niya. Pinakilos siya ng pagnanais na malaman ang totoo. Tinawagan ni si Leora. Hello, mabilis na sagot ng kaibigan. May abogado raw naghahanap sa akin, si Attorney Leandro Valles. Sandali, parang kilala ko ang pangalang yan. Senior counsel yan sa old estates and property cases. Hindi yan basta-basta pupunta kung walang seryosong dahilan. Anong gagawin ko? Mahinang tanong ni Isael. Pumunta ka dito sa office mamaya. Huwag kang didiretso sa bahay niyo. Mas mabuti nang may kasama ka. Nang oras ding iyon, nalaman ni Isael na tama si Leora sa pag-iingat. Nang hindi niya sinasagot ang tawag, mismong si Delia ang tumawag gamit ang ibang numero. Nang masagot niya nang hindi sinasadya, halos sigaw agad ang boses nito. Isael, saan ka ba? Bakit hindi mo kami sinasagot? Umuwi ka rito agad. Bakit po? Malamig na tanong niya. Doon bahagyang humina ang boses ng ina. May dokumentong hinahanap sa iyo tungkol sa lolo mo. Kailangan ka raw makita ng abogado. Kayo po ang makiusap. Hindi po putol ni Delia halatang iritado at kabado. Ikaw daw mismo ang kailangan. Bago pa madugtungan, binabana ni Isael ang tawag. Naninginig ang mga daliri niya, ngulit hindi na sa takot. Handa. Pakiramdam niya ay may pinto nang bumubukas sa harap niya at sa likod ng pintong iyon ay may katotohanang matagal nang hindi niya alam. Pagsapit ng tanghali, dinala siya ni Leora sa maliit na legal office kung saan ito nagtatrabaho. Tahimik ang lugar, puno ng lumang folders at amoy papel. Doon nila inimbitahan si Attorney Leandro Valles na makipagkita kay Isael sa neutral na lugar. Hindi nagtagal, dumating ang matandang abogado kasama ang assistant nito na si Marjorie Velez, isang seryosong babaeng halos hindi ngumiti. Pagpasok pa lang ni Attorney Valles, tumayo agad si Isael. Magandang hapon po. Ngumiti ng bayanad ang abogado. Ikaw ba si Isael Vergara? Opo. Sinukat siya ng lalaki ng hindi mapanghusta. Parang kinukumpirma lamang nito sa sarili niya na tama ang taong nasa harap niya. Pagkatapos ay maingat nitong inilapag ang leather case sa lamesa. Una sa lahat, nais kong ipaabot ang paumanhin ko sa pagkakaantala ng paglabas ng dokumentong ito. Dapat sana ay mas maaga itong naiproseso, ngulit nagkaroon ng problema sa estate files ng lolo mong si Donato Vergara matapos mamatay ang dati naming records administrator ilang taon na ang nakaraan. Napakorap si Isael. Anong dokumento po ba yun? Dahan-dahang inilabas ni Attorney Valles ang ilang papeles. Ito ay updated will at estate instructions ng iyong lolo. At sa dokumentong ito, malinaw na nakasaad na ikaw, si Isael Vergara, ang pangunahing tagapagmana ng ilang natitirang asset ni Donato Vergara. Parang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Ako po? Halos pabulong niyang tanong. Oo, sagot ng abogado. May dahilan yun. Hindi ito simpleng favoritism. Nakasaad dito na pinili ka ng lolo mo dahil sa iyong pagkatao, tiyaga at dahil sa paniniwala niyang ikaw ang pinakamapagkakatiwalaan sa pamilya pagdating sa pagpapanatili ng kanyang mga naipundar. Hindi agad nakapagsalita si Isael. Si Leora, na nakatayo sa gilid, ay napahawak sa braso niya. Ano-ano po ang sakop nun? Maingat na tanong ng kaibigan. Doon, isa-isang ipinaliwanag ni Attorney Valles ang laman ng habilin. Hindi pala basta lula lang ang iniwan ni Donato. Mayroon pa itong isang lumang apartment building sa kabilang distrito ng San Jacinto na noon pa man ay kumikita. Ngunit tahimik lang pinamamahalaan ng isang caretaker. Mayroon ding ilang investment shares sa isang lokal na transport cooperative at isang maliit na trust fund na hindi pwedeng lustayin agad sapagkat nakalaan para sa edukasyon at pagpapaunlad ng ari-arian. Hindi ka agad magiging liquid rich. Diretso ngulit mahinahong sabi ni Attorney Valles, may proseso, kailangan ng title transfers, tax clearances at verification. Hindi ito pera na basta mo lang maiuwi ngayon, pero malinaw ang dokumento, ikaw ang pangunahing benepisyaryo. Napayuko si Isael. Hindi siya agad natuwa sa paraang akala ng iba ay dapat. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang lolo niyang si Donato.
kung gaano nito siyang tinitignan noon na parang may gustong paalala, kung paano siya palaging sinasabihang huwag kakalimutan ang sarili niyang halaga. Bakit hindi niya po sinabi sa akin? Nangingilid ang luha niyang tanong. Nagbuntong hininga si Atty. Valles. Minsan, may mga matatandang natuturo na ring maghintay. Marahil ay umaasa ang lolo mo na darating ang tamang panahon. Hindi mapigilan ni Isahel ang pagpatak ng luha. Tahimik lang yon, ngulit malalim ang pinanggagalingan. Sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya ng buo. At ang taong iyon ay ang matandang minsan lang siyang may pagtanggol ng direkta, pero palang lihim ay matagal na siyang inihahanda para sa araw na ito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang realistic at hindi madaling proseso ng estate transfer. Hindi fairy tale ang lahat. Hindi biglang naging marangya ang buhay ni Isael. Sa katunayan, lalong dumami ang mga papel na kailangang pirmahan, mga tax documents na kailangang asikasuhin at mga taong kailangang kilalanin. Isa sa mga unang ipinakilala sa kanya ni Atty. Valles ay si Miss Trina Aguas, ang istriktang accountant ng estate. Nakaayos palagi ang buhok nito at laging diretso magsalita. Miss Vergara, sabi ni Trina habang inilalatag ang mga spreadsheets sa conference table. Kung gusto mong manatiling buhay ang ari-ariang ito, kailangan mong pag-aralan ng bawat numero. Walang silbi ang mana kung hindi mo kayang patakbuhin. Tumanggo si Isael. Handa po akong matuto. Mula roon ay dinala siya sa apartment building sa San Jacinto. Hindi yon marangyang gusali. Luma na ang pintura. May ilang bitak sa pader at may ilan sa mga ilaw sa hallway na kailangang palitan. Ngunit maayos ang ayos sa kabuuan at may buhay itong hindi niya ineekspekta. Nandoon ang mga batang naglalaro sa tapat, mga nanay na nagkukwentuhan sa hagdan at mga tenant na mukhang sanay na sa lugar. Doon niya nakilala si Ruben Talastas, ang maasahang caretaker. May team sa araw, palaging may tuwalya sa balikat at mukhang takot na hindi siya tanggapin ng bagong mayari. Kayo po ba si Ma'am Isael? Tanong nito, medyo alanganin. Opo, pero wag niyo na po akong tawaging ma'am kung pwede. Bahagyang ngumiti si Ruben. Mabuti naman po. Ang sabi kasi ng lolo Donato nyo na darating daw ang araw na may darating na may-ari na hindi matakobre. Napahanto si Isael. Sinabi po niya yon? Opo, minsan po noong buhay pa siya, dito siya pumupunta nang hindi nagpapaalam. Tapos lagi niyang sinasabing may isang apo raw siyang mabait sa matatanda at hindi marunong mang-abuso. Hindi na naman nakapagsalita si Isael. Sa isa sa mga unit, nakilala niya rin si Nympha, ang isang matandang tenant na dati palang kakilala ng lolo niya. Nang makita siya nito, bigla itong naluha. Ikaw yung batang may dalang luga sa lolo mo, di ba? Tanong nito. Opo. Mahinang sagot. Tumanggo ang matanda. Ikaw nga. Lagi kang ikinukwento ng lolo mo. Sabi kung may isang taong hindi sasayang ang pinaghirapan niya, ikaw yon. Unti-unting lumalawak ang pagkaunawa ni Isael sa laki ng tiwalang iniwan sa kanya ng lolo niya. At kasabay nun, unti-unti ring nagbabago ang hitsura niya sa sariling mga mata. Hindi na siya ang anak na laging pangalawa. Hindi pa siya ganap na matatag, pero hindi na rin siya yung tahimik na babaeng kayang iurakan ng kahit sino. Samantala, lalong nagkakagulo sa panig ng pamilya niya ang sitwasyon. Hindi pa rin tumitigil sina Delia at Nestor sa pagtawag. Minsan ay si Mirel ang sumusubok magmakaawang parang malambing. Ate, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Ang dami ng sinasabi ng mga tao. Pumunta ka naman dito. Para saan? Tanong ni Isael minsan. Kasi pamilya mo pa rin kami. Napapikit siya. Noon, iyan ang linyang palaging ginagamit laban sa kanya sa tuwing siya ang kailangang magsakripisyo. Ngunit ngayon, hindi na siya ganun kadaling matitinag. Pamilya niyo lang ako kapag may kailangan kayo. Mahinahon niyang sagot bago ibinaba ang tawag. Habang abala siya sa pag-aaral ng financial statements, tenant concerns at property repairs, nagsimula rin siyang mag-enroll sa Open University para ipagpatuloy ang kursong matagal niyang binitawan. Hindi pa man siya ganap na handa, gusto niyang patunayan sa sarili na may buhay pa pala siyang pwedeng buuin. Lumipas ang ilang linggo at sa wakas ay nagpasya siyang bumalik sa lumang bahay. Hindi upang makipagbati agad, kundi para kunin ang natitira niyang gamit, lalo na ang lumang sewing machine ng yumaong lola niya na matagal nang nakatambak sa storage room.
Pagdating niya roon, tila nagulat ang buong bahay sa bagong anyo niya. Hindi siya nagbago sa pananamit lamang, ang nabago ay ang tindig niya. Hindi na nakayuko, hindi na nag-aalangan ng tingin. Binuksan ni Delia ang pinto. "Isael, nandito po ako para kunin ang mga gamit ko," diretsyong sabi niya. Maya-maya, lumabas si Nestor kasunod si Mirel. Walang may lakas ng loob magsalita agad. "Nagbago ka na," mahinang sabi ni Mirel. Tumingin si Isael sa kanilang tatlo. "Hindi, ngayon nyo lang ako tinignan ng maayos." At sa sandaling iyon, kahit wala pang ganap na paghihigante, kahit hindi pa tapos ang laban, malinaw nang umikot ang mundo. Sa unang pagkakataon, si Isael ang hindi naghahabol at ang mga taong dating hindi siya kayang pahalagahan, sila ngayon ang naiwan sa likod, nakatingala sa babaeng dati nilang minamaliit. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat ngumit mas masatisfying na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang mag-comment kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanunood. Nakakagaang isipin na sa bawat sugat na binubuksan ng kwentong ito, may mga taong sabay na umaasa na balang araw mananaig din ng tahimik ngulit totoong laban. Ngayon, ituloy na natin ang yugto kung saan unti-unting pinili ni Isael na bumangon, hindi para manakit pabalik, kundi para ipakita na ang pinakamalinis na paghihiganti ay ang pag-asenso ng hindi nawawala ang dangal. Pagkatapos bumalik ni Isael sa lumang bahay para kunin ang natitira niyang mga gamit at ang lumang sewing machine ng kanyang lola, hindi na siya muling nagpaiwan pa roon ng matagal. Tinulungan siya ni Ruben Talastas na ipasok ang sewing machine sa likod ng service vehicle ng apartment building at habang umaalis sila sa tapat ng bahay ng mga Vergara, hindi niya napigilang tumingin sa rearview mirror. Nandun pa rin sa tapat si Delia, nakayakap sa sarili niyang braso, tila nanlalamig kahit tirik ang araw. Si Nestor naman ay nakatayo sa may gate, tikom ang bibig, parang naghahanap ng tamang salitang sasabihin, ngulit hindi marunong magsimula. Si Mirel, na dati ay laging mataas ang baba at puno ng kumpiyansa, ay tahimik lamang, hawak ang cellphone ngulit hindi makatawag. Sa unang pagkakataon, hindi si Isael ang naiwan sa alanganin, sila. Pagdating sa apartment building sa San Jacinto, agad niyang ibinalik sa sarili ang trabaho. Hindi pa tapos ang laban niya. Hindi pa rin madali ang mga araw. May sirang tubo na kailangang ipaayos, may tenant na nahuhuli sa upa, ngulit kailangang kausapin ng maayos, at may mga permit at financial reports na kailangang intindihin. Ngunit sa gitna ng lahat, mas malinaw na ang direksyon ng buhay niya. Isang umaga, pinatawag siya ni Miss Trina Aguas sa maliit na office ng building. Maayos na nakalatag sa mesa ang mga papel, resibo at projected cash flow ng ari-arian. "Miss Vergara," sabi ni Miss Trina nang hindi nagtataas ng boses, "malinaw sa records na may potensyal ng apartment building. Pero kung pababayaan lang natin ito, 5 taon mula ngayon, baka nagsisimula ng naglulugi. Kailangan mong pumili. Gusto mo bang manatiling simpleng pinagkakakitaan o gusto mo itong paunlarin?" Tahimik na tumingin si Isael sa mga numero. May kaba pa rin sa dibdib niya tuwing humaharap siya sa malalaking desisyon. Pero hindi na siya katulad ng dati na basta na lang magpapadala sa opinyon ng iba. "Gusto ko pong paunlarin," Sagot niya. Sumandal si Miss Trina at unang beses na bahagyang ngumiti. Magandang sagot, dahil iyon din ang inaasahan ko. Doon nagsimula ang mas seryosong yugto ng pagbabago ng buhay ni Isael. Ipinakilala siya ni Miss Trina kay Engineer Santi Morales, isang tahimik ngunit mahusay na civil engineer na sanay mag-ayos ng mga lumang gusali nang hindi sinasayang ang budget. Sinama rin sa team si Allende Lisay, isang masiglang babae na may karanasan sa tenant relations at marunong humawak ng reklamo nang hindi lumalala ang sitwasyon. Kalaunan, nirekomenda naman ni Leora si Professor Ivo Meneses, isang part-time lecturer sa business management na pumayag maging mentor ni Isael, kapalit lamang ng simpleng professional fee at tapat na commitment. Sa unang meeting nila, inilatag ni Engineer Santi ang mga kailangang unahin. "Hindi naman bulok ang building," sabi nito habang tinitingnan ang blueprint. "Pero kailangan ng repair sa second floor ng plumbing, electrical rewiring sa ilang units at mas maayos na drainage sa likod.
Kung gusto mong tumaas ang kalidad ng tenants mo, kailangan mong ipakita na may malasakit ka sa lugar. Tumanggo si Isael. Ayokong gawing puro pintura lang sa labas. Gusto kong maging maayos talaga. Maganda yan, sabi ni Ayen, dahil ramdam ng mga tao kapag para lang sa porma ang inayos mo. Pero kapag totoong comfort nila ang iniisip mo, sila mismo ang magtatagal at magrerekomenda ng lugar. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting naging mas organisado ang takbo ng building apartment. Hindi naging madali. May mga araw na kailangan pang gumising ni Isael ng alas 5 para makipagkita sa supplier, dumiretso sa Open University classes online sa tanghali at pagkatapos ay harapin ang tenants sa hapon. Ngulit sa bawat pagod, ibang klasing pagod na ang dinadala niya ngayon. Pagod na may bunga, hindi yung pagod na kinakain lang ng iba. Unti-unting gumanda ang cash flow ng building. Naging mas maayos ang occupancy rate. Nabawasan ang reklamo ng tenants. Si Nympha, na dati laging may problema sa tumutulong kisame, ay minsang nagsabi kay Isael habang nagbabayad ng upa. Iba ka sa karamihan ng may-ari. Hindi mo kami tinitingnan na parang pera lang. Napangiti si Isael. Kayo po ang bumubuhay sa building. Dapat lang pong ayusin ang trato. Hindi lang negosyo ang iniisip niya. Minsan kausap siya ni Celine sa boarding house na nilipat na rin ito ng mas maayos dahil may dagdag na kita na ito sa part-time work. Nabanggit ng dalaga ang hirap ng ilang working students sa barangay. Ate Isael, sabi ni Celine habang naghihiwa ng sibuyas para sa hapunan. Ang daming gustong mag-aral pero sumasabit lang sa matrikula o sa pamasahe. Minsan konting tulong lang makakatawid na sana sila. Tahimik si Isael. Naalala niya ang sarili. Ang Isael na tumigil sa pag-aaral para may makapagpatuloy na iba. Ang Isael na araw-araw nagbubus habang pinapakitip ang pangarap. Kinabukasan, kinausap niya si Miss Trina. Pwede po ba tayong magtabi ng maliit na pondo para sa scholarship? Hindi pa malaki, kahit para sa ilang working students lang muna. Nag-angat ng tingin ng accountant. Sigurado ka? Hindi pa rin naman sobrang stable ang finances natin. Opo, hindi ko gusto ngang taning pag-unlad na maramdaman ko ay para lang sa sarili ko. Matagal siyang tinignan ni Miss Trina, saka tumanggo. Ganyan din mag-isip ang lolo mo. Dahil doon, unti-unting nabuo ang munting scholarship assistance program para sa ilang working students sa komunidad. Hindi ito malaking foundation. Wala itong grandiosong launching, ngunit sapat yon para mapagtapos si Celine ng isang semester nang hindi nababaon at para makabili ng libro si Joelmar, isang tahimik na binatang tenant na working student din sa gabi. Sa komunidad, nagsimulang marinig ang pangalan ni Isael ng hindi bilang iyong anak na lumayas, kundi bilang babaeng marunong umangat nang hindi nakakalimot. Samantala, sa kabilang panig ng buhay niya, unti-unting namang gumuho ang magarang mundong binuo ni Nestor at Delia para kay Miriel. Nagsimula yun sa kotse. Isang hapon habang nasa office si Isael at nagre-review ng tenants' contracts, dumating si Liora na may dalang balita. Isael, sabi nito habang nagdadalang libro, may narinig ako sa legal office namin. May dispute daw sa financing papers ng sasakyan na kinuha ng pamilya mo. Napakunot noon ni Isael. Anong nangyari? May pumasok daw na irregularity sa ilang supporting documents at may lumalabas ding pangalan ni Berto Galang. Napahigpit ng hawak ni Isael ang ballpen. Kilala niya si Berto Galang sa pangalan pa lang. Isa itong fixer sa kanilang bayani na laging nakakasingit sa mga dokumentong minamadali kapalit ng malaking tubo. Matagal na raw itong pinaiiwasan ng mga matinong tao dahil magaling mang-uto. Nang tuluyang bayad, naging malaking obligasyon pala ang kotse ni Mirel. Nadagdagan pa ito ng mga personal na utang ni Mirel sa mga kaibigang inaya siya sa sosyal na mga lakad, gala at online purchases na akala niya'y madali na lang bayaran. Habang dumarami ang abiso at singilin, lalong pumapangit ang samahan sa bahay ng mga Vergara. Doon nagsimulang sumulpot ang mga kamag-anak na dati kampi sa mayabang. Si Tita Rowena na dati todo puri kay Mirel, biglang nagpadala lang prutas kay Isael at nag-message pa. Anak, kamusta ka na? Miss ka na ni Tita. Si Tito Bernabe naman ay dumaalaw sa apartment building na kunwaring napadaan lang. Aba Isael, ang galing mo pala talaga. Noon pa man alam kong may mararating ka.
Ngumiti lang si Isael pero hindi na siya nagpabola. Naiintindihan na niya ngayon ang klase ng mga taong mabait lang kapag may pakinabang. Isang tanghali, hindi inaasahang dumating sina Delia at Nestor sa office ng apartment building. Nandoon sina Ayen at Ruben, kaya agad napansin ni Isael ang pagdating nila. Tahimik na tumayo si Ruben, handang pumagit na kung kakailanganin. Hayaan mo na, mahina niyang sabi. Pagharap niya sa mga magulang, hindi niya maiiwasang mapansin kung gaano silang nag-iba. Si Delia na dati laging plansyado at makintab ang buhok ay mukhang kulang sa tulog. Si Nestor naman ay tila bumigat ang katawan sa pag-aalala. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Delia, mas mahina ang boses kaysa dati. Nandito na po kayo, magsalita na lang po kayo, sagot ni Isael. Napatingin si Delia sa paligid, halatang hindi komportable sa presensya ng ibang tao. Hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng tayong-tayo lang? Malamig ngunit magalang ang sagot ni Isael. Marami na pong beses na kinausap niyo ako ng kayong-kayo lang at wala namang magandang nangyari. Mas okay na pong may ibang tao ngayon. Napayuko si Delia, ngunit si Nestor ang nagsalita. May problema ang kapatid mo, baka pwede mo siyang tulungan. Tumaas ang kilay ni Isael. Anong klaseng tulong? May ilang kailangang bayaran, legal concerns. Baka mapahiya siya sa mga tao. Sa salitang mapahiya, doon napapikit si Isael. Yun pa rin, hindi pa rin tunay na pagsisisi ang unang inaalala nila, kundi ang kahihiyan sa ibang tao. At ako po, tahimik niyang tanong. Noong pinahiya niyo ako sa harap ng mga bisita, inisip niyo ba po kung anong naramdaman ko? Walang nakasagot agad. Halos pabulong na sabi ni Delia, Anak, hindi po ako anak noong gabing iyon. Taga-abot lang ako ng tray, taga-bus, taga-intindi. Nangingilid ang luha ni Delia, ngunit hindi agad umiyak. Si Nestor naman ay tahimik lamang, hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Pagkaalis ng mga ito, matagal na natigilan si Isael sa office. Hindi siya masaya sa paghihirap nila. Hindi rin siya natutuwa na tama ang hinala niya sa pagkatao ng pamilya niya. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kapangyarihan siyang pumili. Kagabihan, binuksan niya ang isa sa mga kahon na iniuwi niya mula sa lumang bahay. Sa ilalim ng ilang lumang medalya at litrato, nandoon ang isang sobre na hindi pa niya nabubuksan noon. Nakasulat sa harap, para kay Isael, kung dumating ang panahong handa ka nang basahin ito. Lolo Donato. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan iyon. Sa sulat, malinaw ang sulat kamay ng kanyang lolo. Isael, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, dumating na ang araw na kailangan mong malaman na nakita kita noon pa. Pasensya ka na kung hindi kita na ipagtanggol ng sapat habang nabubuhay ako. Minsan akala ng matatanda may panahon pang darating para ayusin ang mali, pero hindi lahat naaabutan ng tamang oras. Alam kong marami kang tiniis, alam kong tahimik kang nasaktan, kaya ang maiiwan ko sa iyo ay hindi lang ari-arian, kundi tiwala. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa galit. Mas malinis ang ganti ng mabuting tao kapag nagtagumpay siya, hindi naninira ng kapwa. Kung tutulong ka man sa kanila balang araw, gawin mo dahil pinili mo, hindi dahil pinilit ka. Isael. Tuluyan ng pumatak ang luha ni Isael. Ngulit kasabay ng pag-iyak na iyon ay ang paglaya ng isang mabigat na pasaning matagal niyang dala. Hindi niya kailangang gumanti sa maruming paraan. Hindi niya kailangang ibalik ang sakit sa parehong anyo. Ang kailangan niya lang gawin ay manatiling totoo sa taong matagal nang nakita ng kanyang lolo. Pagkaraan ng ilang araw, nagpatawag siya ng maikling meeting kasama si Liora. Gusto kong tulungan si Mirel, pero hindi lahat. Tumanda si Liora. Anong hangganan? Sasagutin ko ang legal consultation niya. Tutulungan ko siyang makahanap ng disenteng trabaho, pero hindi ko babayaran ng lahat ng utang niya. Hindi ko sasaluhin ang luho na sila rin ang nagturo sa kanya. At yun nga ang ginawa niya. Nang muling magkita sila ni Mirel sa isang tahimik na cafe, wala na roon ang dating porma at hangin ng nakababatang kapatid. Simple lang ang suot nito at halatang kulang sa tulog. Ate, nanginginig ang boses nito. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Tahimik lang si Isael sa loob ng ilang segundo. Magsimula ka sa totoo,
At sa unang pagkakataon, umiyak si Mirel ng hindi maarte, hindi manipulative, kundi parang batang ngayon lang natutong masaktan ng totoo. At habang pinapanood siya ni Isael, unti-unti niyang naunawaan na minsan ang pinakamabigat na parusa sa taong lumaki sa pabor ay ang mabuhay nang wala na ang pabor na iyon at matutong tumayo gamit ang sarili niyang paa. Bago tayo tuluyang dumako sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang muli kang anyayahan na mag-iwan ng komento kung saan ka taga at anong oras mo ito pinapanood. Masarap sa pakiramdam na sa bawat kwentong may sugat, may mga taong sabay ding umaasang darating ang hustisya, paggaling at isang wakas na hindi bitin. Ngayon, samahan mo kong tapusin ang paglalakbay ni Isael, ang anak na minsang pinagsarahan ng puso, ngunit sa huli ay siya ring naging ilaw ng pamilyang minsang tumalikod sa kanya. Lumipas ang halos 1 taon mula nang una niyang harapin si Mirel sa kafe at linawin ang hangganan ng tulong na handa niyang ibigay. Marami nang nagbago at ang mga pagbabagong iyon ay hindi na basta panlabas lamang. Mas maayos na ang takbo ng apartment building sa San Jacinto. Sa ilalim ng pamamahala ni Isael, naging mas organisado ang records, gumanda ang facility, at tumaas ang respeto ng mga tenant sa may-ari nilang hindi marunong mang-abuso. Si Ruben Talastas ay hindi na lamang caretaker sa paningin niya, kundi isa ng katuwang. Si Ayan Dalisay ay naging matalik na kasangga sa pang-araw-araw na problema ng mga umuupa. Si Miss Trina Aguas na dati puro diretso at malamig ang tono ay paminsan-minsay natutunang purihin si Isael kapag may gandang pasya itong nagawa. Hindi ka nabaguhan, sabi minsan ni Miss Trina habang tinitingnan ng latest quarterly report. Ngayon may sarili ka ng instinct, marunong ka ng tumingin sa numero at sa tao ng sabay. Gumiti si Isael. Kayo rin po ang nagturo. Huwag mo akong bigyan ng buong credit. Mabilis na sagot ng accountant. May bait ka ng dala noon pa. Inayos mo lang ang tapang. Sa Open University, tuloy-tuloy din ang pag-aaral niya sa business administration. Hindi man madali ang pagsabay sa trabaho at sa klase, hindi na siya bumibitaw tulad ng noon dahil ngayon, bawat pahina ng librong binabasa niya ay tila pagbawi sa mga taong nawala sa kanya. Tuwing gabing pagod na pagod siya, naaalala niya ang sarili niyang dating nakasilip lamang sa pangarap at sa tuwing maaalala niya iyon, lalo siyang nagpupursigi. Hindi rin niya kinalimutan ang pangakong gawing daan ng pag-angat ang sariling tagumpay. Ang maliit na scholarship assistance na sinimulan niya ay unti-unting lumawak. Si Celine Arboleda na dating nagpahiram sa kanya ng higaan nang wala siyang malapitan ay nakapagpatuloy ng maayos sa pag-aaral at nagsimula ng mangarap na makapasok sa mas malaking kumpanya balang araw. Si Joe Almar na working student na tenant ay nakabili ng second-hand laptop dahil sa tulong ng educational fund. Maging si Pastor Emil na minsang nakinig lamang sa mga hinaing ni Isael noong wala pa siyang boses ay nagsabing sa barangay pa lang ay ramdam na raw ang kabutihang ibinabalik niya sa iba. Hindi lahat ng nasaktan marunong pa ring magmahal ng tama. Pero ikaw, Isael, pinili mong hindi magtanim ng lason. Tahimik lamang siyang gumiti. Hindi niya itinuring ang sarili na bayani. Alam niyang marami pa rin siyang sugat. Ngulit totoo rin na hindi na siyang bihag ng sakit na iyon. Samantala, sa panig naman ng pamilya niyang iniwan niya, unti-unti ring lumutang ang tunay na bunga ng kanilang mga naging desisyon. Ang dating maingay at mapagmalaking bahay ng mga Vergara ay tila nawalan ng sigla. Hindi na natuloy ang maraming pangarap na ipinagmamalaki noon ni Delia sa mga amiga nito. Si Nestor ay napilitang magbenta ng ilang gamit para maibsan ang bahagi ng utang na lumubo dahil sa sablay na papeles at sa maling pakikipagtransaksyon kay Berto Galang. Hindi man sila tuluyang nalugmok sa lansangan, malinaw na hindi na nila kayang ipagpatuloy ang image na tagal nilang ipinagyayabang sa mga tao. Si Mirel na minsang hindi marunong tumingin sa buhay ng walang halong yabang ay tuluyan ding nagbago. Sa tulong ng legal consultation na binayaran ni Isael at sa rekomendasyon na hindi naman ipinilit ngulit ibinigay pa rin niya,
Nakapasok si Mirel bilang sales coordinator sa isang maliit na kumpanya ng event supplies sa kabilang bayan. Hindi iyon kasing sosyal na kursong pinangarap sa kanya ng kanilang ina. Wala ring glamour sa pang-araw-araw na trabaho nito. Minsan, siya pa ang nakikipag-usap sa kliyenteng mainit ang ulo at nag-aayos ng delivery discrepancies. Ngunit doon unang natutunan ni Mirel na mamuhay na hindi umaasa sa pabor. Minsan, habang naghihintay silang magkapatid sa isang waiting shed matapos ng maikling meeting sa abogado, biglang sumalita si Mirel. Ate, sabi nito habang nakatingin sa daan, ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahirap ang laging ikaw ang sumasalo. Hindi agad sumagot si Yasael. Mahirap pa ring maglabas ng lambing sa taong matagal ding naging dahilan ng sugat niya. Nagpatuloy si Mirel. Noong dati, akala ko normal lang na ako ang inuunawa, na ako ang inuuna. Hindi ko alam kung gaano yun kasakit para sa'yo. Bahagyang lumambot ang mukha ni Yasael, ngunit hindi pa rin siyang mubiti. Hindi mo kasi kailanman kinailangang isipin. Tumanggo si Mirel at napayuko. Oo, at kasalanan ko rin yun. Hindi yun naging eksena ang agad naghilom ang lahat. Wala ring mahigpit na yakapan at sabayang pag-iyak na parang biglang nabura ang nakaraan. Ngulit nagsilbi yung unang totoong bitak sa pader na matagal nang naghihiwalay sa kanila. At sa pagkakataong iyon, sapat na iyon. Habang ang buhay ng magkapatid ay unti-unting inaayos ng panahon at pagpili, dumating naman ang mas mabigat na pagsubok na tuluyang nagbalik kay Yasael sa mismong sentro ng sakit na matagal niyang iniwasan. Isang maulang hapon, nasa opisina siya ng apartment building at inaayos ang request para sa bagong water pump nang tumawag si Aling Josie. Hindi madalas tumawag ang matanda, kaya agad siyang kinabahan. Yasael, naninginig ang boses ni Aling Josie. Anak, nasa ospital ang mama mo. Napatayo siya. Anong nangyari po? Inatake sa puso. Dinala sila ni Mirel sa St. Bernadette Medical Center. Kanina pa raw silang nandoon. Biglang sumikip ang dibdib ni Yasael. Hindi niya inahasahan na sa kabila ng lahat ng hinanakit, ganun pa rin kabilis ang pintig ng puso niya kapag naririnig niyang may nangyaring masama sa pamilya niya. Gulit hindi rin siya agad nakakilos. Para siyang pinako sa kinatatayuan. Napansin niyo ni Ayen. Anong nangyari? Nauspugal si Mama. Sagot niya halos pabulong. Anong gagawin mo? Iyon ang tanong na matagal niyang kinatatakutan. Kung pupunta ba siya, hindi ba para na rin niyang pinapalabas na pwedeng kalimutan na lamang ang lahat? Kung hindi naman siya pupunta, kaya ba niyang dalhin ang posibilidad na baka huli na ang lahat? Hindi siya agad sumugod. Naupo muna siya sa upuan niya at pinikit ang mga mata. Naramdaman niya ang alon ng alaala, ang mga utos, ang pangmamaliit, ang gabing pinahiya siya sa harap ng bisita, ang sumakay ka na lang sa bus, ang pakiramdam ng pagiging ekstrang anak sa sariling bahay. Pero kasabay niyon ay ang alaala ring minsang inalagaan siya ni Delia noong nilagnat siya sa elementary. Ang kamay ni Nestor na umalalay sa kanya noong natuto siyang magbisiketa. Ang simpleng halakhak nilang magkakapatid noong maliliit pa sila at wala pang malinaw na paboritismo sa kanyang isip. Sa dulo, tumayo siya. Pupunta ako, sabi niya. Pagdating niya sa ospital, nadatnan siya ni Mirel at Nestor sa labas ng ICU. Halatang puyat at wasak ang mga ito. Nang makita siya ni Mirel, agad itong tumayo. Hindi na ito nakapagkunwaring matapang. Ate, namumugto ang matang sabi nito. Salamat at pumunta ka. Tumingin si Yasael kay Nestor. Ang amang minsang malamig at mapagmataas ay mukhang tumanda ng ilang taon lamang sa loob ng isang hapon. Basag ang boses nito nang magsalita. Nasa loob pa ang mama mo. Sabi ng doktor, naagapan naman pero kailangan pa ring bantayan. Hindi sumagot agad si Yasael. Umupo siya sa tabi nila. Ilang minuto ang lumipas na walang nagsasalita. Tanging tunog ng ulan sa salamin at yapak ng mga nurse sa hallway ang maririnig. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang doktor at sinabing maaari nang makita ni Yasael ng sandali si Delia. Pagpasok niya sa kwarto, halos hindi niya agad makilala ang ina. Namumutla ito. May nakakabit na dextrose at tila lumiit sa higaan. Wala na ang dating tindig na palaging mataas ang noo at puno ng opinyon.
Nang mapansin ni Delia ang anak, agad itong naluha. Isael, mahinang tawag nito. Lumapit siya ngunit hindi agad humawak. Kamusta pong kayo? Hindi sumagot agad si Delia. Sa halip, iniyak ito nung tahimik, yung iyak nung taong alam nang hindi sapat ang mga salitang gusto niyang sabihin. Maya-maya, bahagyang inabot nito ang kamay ng anak. Anak, patawarin mo ako. Nanigas si Isael. Maraming beses niyang itong inisip noon ang marinig ang mga salitang iyon mula sa ina. Ngunit nang dumating na ang sandali, hindi pala ganun kadaling maramdaman ang ginhawa na akala niyang kasama noon. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Tumango si Mirel. Gagawin ko. Maya-maya, lumapit din sina Delia at Nestor. Hindi sila agad nagsalita. Sa huli, si Delia ang bumulong. Salamat sa pagkakataong makita kang muli. Hindi bilang anak na lagi naming inuutusan, kundi bilang taong dapat pala naming ipinagmamalaki noon pa. At bagaman hindi pa ganap na nabubura ang lahat ng sakit, nginitian sila ni Isael ng payapa. Sa dulo ng araw, nang unti-unti nang umuwi ang mga tao at tumama ang gininto ang liwanag ng hapon sa karatulan ng Learning Center, sandaling tumayo si Isael mag-isa sa harap nito. Naalala niya ang gabing sumakay siya sa bus, bitbit ang kaunting damit at buong pusong wasak. Naalala niya ang daan-daang missed calls, ang mga matang mapanghusga, ang tray na tahimik niyang ibinaba sa mesa at ang pakiramdam na para siyang walang halaga. Ngayon, hindi na niya kailanang bumalik sa gabing iyon para patunayan ng anumang bagay. Dahil matapos siyang itaboy ng sariling pamilya, natuto siyang maglakad ng hindi umaasa sa kanila. Natuto siyang magtayo ng tahanan sa sariling dangal. At sa huli, hindi ang pagyaman ang naging pinakamalaking tagumpay niya, kundi ang katotohanang hindi siya naging katulad ng mga taong nanakit sa kanya. Ang tawag na minsan ay hindi na niya ipinagkait, siya na ngayon ang hindi kailanman maaaring baliwalain. Hindi na dahil may mana siya, hindi na dahil siya ang umangat, kundi dahil sa wakas, nakita na rin ng lahat ang matagal ng totoo. Si Isael ang anak na minsang pinili nilang isang tabi. Ngunit siya rin pala ang pinakamatibay, pinakamatino, at pinakamarunong magmahal nang hindi nawawala ang sarili.